Sumainyo ang kapayapaan. Ang bawat araw ay mahalaga. Buhay ay pahiram lamang, marapat maging makabuluhan. Maging makasaysayan sa kabutihat kaganapan kung paano ang Ama ang siyang nangibabaw. Kaya't ang sinumang tigib ng galak ang puso niya, nakapagsusubakit, nakapagsusumikap na makatupad. Sapagkat siyang pagtalima niya, Ama ang tuwirang inaasahan niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Kung pagninilayan, maluwang mang bukirin, kapag inararo, at di tumugot ang magbubukid na nag-aararo, malilinang din yan. Matatapos niya rin kabila ang dulo. Subalit kapag siya'y nagpatamad-tamad at nawala ng gana, iiwanan niya yung bukid niyang nakatiwangwang. Hindi niya magagamit yung magandang binhing nilaan niya. Sapagkat kung paudlot-udlot ang paggawa niya, maaring mapag-iwanan siya. Maaring muli magkadamo, tumigas ang lupa niya dahil mawala ng tubig. Maaring siya'y matigangan kapag hindi na maaring magpadaan sa mga katabi niya, paano niya pa itong padadaanan? Mga minamahal, ang lahat ng kaganapan sa buhay ng tao ay nais ng Amang pagnilayan. Kung ikaw ba'y nasa kabutihan at nakasumpong ka sa mabuti, tutugot ka pa ba? Nang nasumpungan mo ang kabutihan at nakinabang ka at nakita mo kung paanong dulot sa iyo, gagamitin mo kung paanong maging matalino ka. At nang dahil may sentido kumun ka para pagnilayan mo ang lahat ng araw mo, babasihan mo ngayon kung saan ka naging masaya at maligaya noong panahong wala ka pa sa Ama. At kapag tinularan mo isang tatamad-tamad na magbubukid, gusto man niyang mag-ani, ngunit tamad na siya, may pakinabang pa kaya ang binhing maganda? Wala na, sapagkat maaring nang ibabad niya'y tumubo na lamang ito. At pagkatapos lumagpas na ang dapat ay maisabog na, mabubulok na lang sila. Gayon araw-araw ang nais ng Ama. Walang tugot siya, walang humpay ang kanyang espiritu, nililinang niya ang mga anak niya, hambing sa bukirin sapagkat sila'y nagmula sa alabok. Kaya't patuloy niyang nililinang at binabahaginan ng tunay na marapat na gagawin upang wag masayang ang kanyang binhing mainam. Ayaw niyang tumulad sa isang tao na kapag gusto'y tutupad at kapag ayaw ay tutugot. Siya'y walang tugot, walang humpay sapagkat batid niya ang bawat gagawin niya'y malaki ang pakinabang. Kaya't ang taong matalino, hindi niya sasayangin ang bawat araw niya. Hindi niya paglalaanan ng oras ang alam niyang walang silbi, kundi ang paglalaanan niya sa oras niya, yaong alam niyang pakikinabangan ito. Maliwanag ang sinabi ng Ama, ang buhay ay may wakas, may hangganan, may kamatayan. Kaya't ang bawat araw ang nais ng Ama, huwag masayang ang bawat araw at oras mo, nang dahil
ang gusto niya ay pakinabangan ng lahat na handog niyang mabuti. Mga minamahal, kung mayroon sa inyo na isang katulad sa magbubukid, huwag niyo siyang tularan. Sapagkat anuman ang kaloob, anuman ang binahagi, kapag hindi nigamit sa mabuti at hindi ginamit sa takdang panahon na marapat ay gamitin, sayang lamang lahat. Ang kahalagahan ng Ama ay walang kapantay. Ang kahalagahan ng mga aral niya ay walang kasintulad. Ang kahalagahan ng buhay ng tao ay napakahalaga. Hindi lamang mahalaga, napakahalaga. Kaya't kung pinahahalagahan ang buhay ng bawat isa, unahin ang kaligtasan ng kaluluwa. Sapagkat aanhin mo ang lahat kung di ka masaya, kung di ka maligaya, kung kulang at di ka nakukontento, hindi ka nasisiyahan. Para ka lamang isang sisidlang butas. Nasilid ka ng silid, tulo naman ang tulo, di ka makapuno. Ang nais ng Ama, siguraduhin ng sisidlan na walang tatapon kailanman. Upang pagdatal ng takda, ikaw rin ang makinabang. Sapagkat kailanman ay hindi niya bibigyan ng tunay na kaparaanang kabutihan ang isang kasamaan, kundi lahat ng pawang mabuti, siyang nasa niyang magtagumpay. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, maliwanag ang tinuturan, salita man ay may simula at wakas. Gayon din ang awitin. Subalit ang awit at buhay ay magkaiba. Ang awit, maaring ang kasaysayan niya ay hindi pahalagahan ng tao. Ngunit ang buhay mo dapat pahalagahan. Marami ang gumugustong lumusog, sumigla, lumakas ang katawan. Ngunit inaabuso. Kinakaligtaan kung paano mapapangalagaan ang sigla nito. Nalilimutan ng lahat ng kaparaanan kung paano ito ay mapapangalagaan. Walang tunay na mangangalaga at walang tapat sa pangangalaga maliban ang Ama. Kaya't kung siya'y dadamhin, kikilalanin at tatanggapin, pinakamabuting pangangalaga'y gagawin. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't nang dahil sa nasa iyo ang pangangalaga niya, kapag nahihirapan ka, dumaing ka lamang sa Kanya. Panginoon ko at Diyos ko, Ama ng buhay ko, ako'y nahihirapan, pagaanin mo nararamdaman. Sa di mo namamalayan, napatag ka, nakatulog ka, at nang magising kay ginhawa ang pakiramdam. Kapag mayroon kang dinadala, masasabi mong, Ama, tulungan mo ako, hindi ko kaya. Sa hindi mo namamalayang kapangyarihan ng Ama, bakit nakauusad ka na ang pandama mo nung unay bigat na bigat ka, subalit gumagaan na hindi mo namamalayan nakasadsyad ka na pala. Gayon ang hiwaga niyang kung paano kumilos. Walang pasintabi, walang magsasabing, Anak, hindi mo ba alam nasa iyo ako? Ikaw mismo, pinaghaharian niya ang nakadarama. Sapagkat kung nang unang bitbitin mo ang dinadala mo'y sabi mo'y kay bigat, ngunit nang pinagkatiwala mo sa Kanya, sa hindi mo namamalayan, bakit nalilimutan mong may dalahin ka pala? Bakit may kalimot ka? Sapagkat pinayapa ng Ama ang isip mo,
nalimutan mo kung ano ang mga pasanin mong yan na sa palagay mo'y di mo kaya. Ganon kumilos ang Ama. Gayon kahiwaga siya. Dumadaing ka man, masakit ang ganito ko, masakit ang gayon ko. Subalit, bakit nakagagawa ka? Nang dahil napakikilos ka pa niya. Nang dahil sa iyong pananalig at pananampalatayang pinatatatag sa isip mo, pinatitibay ang loob mo, kaya mo yan, anak ko. At kapag di mo ginawa, ang gagawin mo dapat ngayong araw na ito, ipagpapabukas mo pa, matatambakan ka. Magkakatipon-tipon ito, kung miya't miya'y sasabihin mong bukas na lang, bukas na lang, bukas na lang, na sa halip mo'y gagawin ngayon, pinagpabukas mo pa. Alam mo ba ang bukas mo? Kaya't kung minsan may binabawian ng buhay na hindi nila natupad at naganap ang dapat nilang tupdin, sapagkat sa pangarap nilang bukas na lang. Sa salita nilang bukas na lang. Sa salita na lang, mamaya na lang. Ang Ama'y hindi nagpapamaya-maya at hindi nagpapabukas-bukas. Lahat ng gawa niya sa araw na ito'y takda niya. Ngunit ikaw, tao ka lamang, hindi mo maaring itakda ang bawat gagawin mo bukas sapagkat ang bawat maghapon mo at magdamag ay di mo alam. Kaya't ang nais ng Ama, sa maghapon at magdamag, ilagak mo sa Kanya, ibigay mo sa Kanya, ipagkatiwala mo sa Kanya, at tutulungan kang matapos mo yaon sa maghapong marapat mong gagawin. Kaya naman, nang dahil may tagapagturo ka, hindi ka ngayon nagkakalito-lito sa ginagawa mo. Hindi ka ngayon nagugulumihanan kung alin ang uunahin mo. Hindi ngayon nahihirapan ang kalooban mo kung ano uumpisahan mo, sapagkat naituturo niya. Ngunit kapag nalibang ka sa pagkatao mo, kapag ang pinairal mo yung pagkatao mo, maaring ang akala mo lahat ng desisyon mo'y tama, at nang mamukat-mukat ang isip mo'y mali pala ang iyong ginawa. Kaya tiyaon ang nais ng Ama, ipasintabi mo sa Kanya. Pasintabihan mo siya, alalahanin mo siya. Sa gayon, na patuloy mong ginagawa, alalay hindi nawalay sa iyo, hindi mo pinagsisisihan at pagsisisihan lahat ng ginagawa mo sapagkat sinanggunian mo siya. Nilagak mo sa Kanya sapagkat maari mong sabihin, Ama, bago ko naman ito ginaway, inalang-alang ko muna sa iyo. Ama, bago ko ito sinabi, isinalang-alang kita. Bakit ganitong nagaganap? Tutugunin ka ng Kanyang Espiritu, Anak, tapos na ba ang maghapon mo? Anak, di ka na ba nakakagalaw? Anak, hindi ka na ba nakapangungusap? Anak, hindi ka na ba nakakalasap ng tamis at sarap? Kapag tinugon mong lahat, nagagawa ko pa po lahat yaon at tinatamasa ko pa. Kung magkagayon, anak, di ka pa mamamatay, may bibigay ko sa iyo ang tinuran ko. Gayon ang Ama. Kung babaybayin niyo lamang ang lahat ng istorya ng mga anak niya, at mayroong kayong pangsuri at panguri, hambing sa ginto, matututunan nyo kung alin ang may halo. Sapagkat ang salita ng Ama at kaganapan ng salita niya ay walang kamalian. Sapagkat siya ang katotohanan at siya ang katapatan. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Kapag nanindigan ka, tibayin mo ng loob mo, matwid mo ng tupdin ito, isa lang alang mo sama. Nahihirapan ka may buntong hininga at patuloy na gawin mong manalig sa Kanya. At do'y pakikita niya, tapat siyang kasuyo mo na di napaparam
at di kaiwanan sa oras ng kagipitan, ikay kanyang sinasaklolohan. Ang may pandinig ay nakarinig. Ito'y nararamdaman ng mga anak niyang ang damdamin ay siya. Ang isip ay nakakintal yaong mga aral niya. Sapagkat maliwanag ang patutuo niya, ang salita ko'y nagbibigay buhay, kaya't kapag namamatay ang pag-asa'y binubuhay niya, kapag namamatay ang pananampalataya ay pinubuhay niya, kapag namamatay ang pagmamahal ay binubuhay niya, kapag namamatay ang pagpaparaya, binubuhay niya upang maging mapagparaya. Sapagkat pinaniwalaan mo ang kanyang salitang may buhay at iyong sinabuhay, kaya't ang lahat ng salita niya, siyang nagbigay daan sa iyo para magliwanag ang iyong diwa. Para mabuksan ang iyong nadidimlan na isipan ay mahawi ng dilim. Yang dilim na yaan ay di pananaigin at ang liwanag ang mangingibaba. Ahawiin niya yaon, hinawi man ang una, ang liwanag na nasa iyo, di niya pananaigin itong magharit mangunang dilim, sapagkat siyang liwanag, siyang buhay. Mga minamahal, ang kailangan lamang siya'y pakinggan, sundin, at mahalin. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O aking Ama, sadyang mahirap mawawaan ang iyong mga salita kung walang pangunawa ang iyong mga anak sa lupa. Kaya't ibinaba mo ang bibigay at magbibigay ng pangunawa sa kanilang lahat. At siyamang hindi nila kilala at di nila madama. O aking Amang mapagmahal at mapagkalinga, bahaginan mo na sila. At nang mawawa nila ang layon at nasa mo, lakas ng loob ay sumakanila. At yaong mayroon na patuloy mong patatagit padibayin, hanggang isang araw ganap mong palayain. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat po ba ang Diyos? Kapag pinagmasdan mo ang mga larawan ng Kristo sa mga kasaysayan kung papaano ang sakripisyo at sakit na pinagdaanan, at ginunita mo ito kung paano ang hirap at sakit, hambing sa iyong magulang kapag naalala mong nagpakahirap siya sa iyo. At kung tunay na mahal mo't may paggalang ka, kikislot ang habag mo't awa sa magulang mo, at masasabi mong, Diyos ko, anong kulang ko sa magulang ko, turuan mo ako't magawa ko, mapunuan ito. At nang dahil tunay na mahal mo ang magulang mo, isipin mo kung paano maaaliw mo siya't mapapagalang. Ngunit kung hambing nga sa sinasabi mo ang magulang mo'y mahal mo, ngunit hindi naman totoo, wala siya sa puso mo, katulad lamang ng sinabi mo sa Kristong kawawa naman siya, ngunit wala kang ginawa sa pagiging kawawa niya. Patuloy mo siyang pinapako sa sakit na kanyang pinagdaanan, ngunit di mo napalalaya dahil patuloy kang nagkakasala. Sapagkat alam mo ang ginawa niya ay kasalanan ang naging daan. Dapat ang kasalanan na yon gawin mong palayain. Buhay ba ang Ama? Marami ang nagsasabi, O Panginoon ko, patawarin ako. Ngunit bakit patuloy ang paghabi ng masamang isipan? Parang lumalala ng sombrero. Hinahabi niya ito. Parang humahabi ng lambat kung papaano niya ito bubuuin. Ganyan din ang isip ng tao. Humahabi ng salita. Nagbabalangkas, bumubuo. Ngunit, hindi katulad ng lambat.
Kapag nakabuo, maaari mong gamitin at kumuha ng isda. Ngunit ang hinabi mo sa isip mo na masama, hindi mo ito pakikinabangan. Kaya't ang nais ng Ama, ang lahat ng isip ng tao'y makapaghabi ng mabuti at makapagkatha ng kabutihan. Huwag magkatha ng makasasama kanino man. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Kung paano kung misa'y pumapasok, ganun pala para maging masaya. Ganun pala gawin niyaon. Patuloy mo nang gawin niyaon. Kung alin ang masaya, yun ang tanggapin mo. Kung alin ang makapagpapasaya sa isip mo, sa puso mo, siyang gawin mo. Iwaksi mo't itapon ang alam mo makapagpapahirap at makapagpapasakit ng iyong loob. Sapagkat habang iniisip mo yon, maaaring ika'y manlambot. Maaaring ika'y magkaroon ng takot. Maaaring magkaroon ka ng galit. Maaaring magkaroon ka ng hinanakit. Maaaring ika'y matukso. Nang ayaw mong gawin ay magawa mo dahil sa inis mo. Kaya't kung ginagawa lamang ng tao, kapag dumarating ang litot gulong isipan, manalangin at purihin ang bumuhay. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Buhay ba ang Ama? Ang may kakayahan, maaaring madali niyang sabihin, lumaban ka, kaya mo yan. Dahil may kaya siya. May kakayahan siya. O ganyan lang talaga ang buhay. Dahil may pera siya. Paano yung wala? Paano ang wala? Kaya, kung hindi mo dinaranas ang maghirap, hindi mo maunawa ng isang mahirap. Kaya sabihin mo man na ika'y habag na habag, kung wala naman ang puso mong nahahabag, hindi pa rin totoo ang binigkas ng bibig. Kaya't ang nais ng Ama, sa kabila ng iyong kagandahang buhay, sa kabila ng iyong kataasan at kagandahan ng pwesto, ibaba mo ang sarili mo para madama mo ang mababa sa iyo. At yaon ang ginawa ng Ama, ibinaba ang kataas-taasang anak upang ipadama sa anak kung ano ang layunin niya. At mapatotohanan, may tinalikdan, may ginawaran, at may binuo at ginawa. Mga mahal, sino nga ang tutupad? Natatalikdan ang katapatan, yamang siya'y matapat na kung maganda ang ugali niya. Ngunit marapat ay ang kamalian kung di tama'y talikdan na. Huwag itulad sa mabuting tinatalikuran, yamang nasimula na ang kabutihan, sapagkat kapag ika'y nasa buti at mabuting ginagawa na, tumalikod ka't ginawa mo'y masama, para mo na lamang sinabing, ikaw ang matatawag na baliw. Sapagkat alam mo na ang mabuti, winaksimot iniwanan ang kabutihan dahil sa iyong damdamin na pinangibabaw, na hindi naman dapat tinanggap, kundi ang marapat ng ibabaw, yaong Ama sa lahat. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Napakahalaga ng mensahe. At salamat po sa Panginoon, kaya't pinagsusumakitan ko pong pakinggan. Nais niya po'y magbahagi ako ng karampot. Sa kabila man ng maraming ginagampanan, pinagsusumikapan na mapakinggan ang mga mensahe. Sapagkat ito rin po ang nagpapatibay sa akin. Inuulit ko pong muli. Halimbawa, may nararamdaman ka, narinig mo
Bakit ka patatalo sa nararamdaman mo? Di bagat ako ang pinaglilingkuran mo, ako ang tinatawagan at Diyos mo. Kung naniniwala ka, lalabanan mo ito. Sapagkat habang may buhay, may pag-asa, at kung di mo pa oras mamatay, di ka mamamatay. Aba, pinagnilayan ko po, nakatanggap ako, nakaunawa ako. Nawa po, gayon tayo. Huwag puro lamang tayo tagapakinig. Huwag lamang po tayo'y tagasunod, kundi matuto po tayong magnilay at magbulay, sabi ng Panginoon. Huwag lang ang ating sarili ang pinananaig natin. Ako po, bagamat ginagamit ako, binabasa ko pa kung minsan pag may nadaanan ako sa mga Facebook, at kapag maganda yung mensahe, natutuwa ang puso ko. Kapag naramdaman ko ang mensahe walang patama, parunggit, sa kapwa, at ito'y totoong-totoo na yaon ang gusto ng Ama, maganda ito sabi ko, magaling. Sapagkat ang Kristo, kumuha lang siya ng halimbawa sa mga mapagpaimbabaw na Pariseo. Ngunit, kaya niya sinabi yaon upang magbago ang pag-iisip nila, ang damdamin nila. Hindi para sila'y sakta ng damdamin. Hindi para sila'y patamaan at hamakin, kundi para magbago ang isip nila dahil ang gusto ng Ama ay baguhin niya. Yaong pagpapaimbabaw na ugali. Ngayon, kung kaya mong sabihin sa kapwa mong huwag kang mapagpaimbabaw, ikaw na may mapagpaimbabaw, hindi ba dinadaya mo yung sarili mo? Kaya kapag sinabi yung huwag kang mapagpaimbabaw, ikaw mismo ay nakatutupad doon. Kaya napakahirap po ng isang mangangaral. At kaya ikaw bilang mangangaral ay hindi ka hahabi ng salita mong pipiliin lamang dahil kapag ito'y pinili mo, hindi ka sa totoo. Kaya lahat naman ng mensaheng gusto ng Panginoon, siyang ibibigkas mo't iluluwal mo upang mamulat ang tao sa katotohanan, hindi para saktan mo't patamaan, personalan. Kaya naman, dahil walang patama't walang personalan, nararamdaman mo yun kapag pinakikinggan mo. Dahil nanunuot sa buo mong kalamnan, ang katapatan ng Diyos na gusto Kanyang hanguin, baguhin, at tumanggap sa Kanya. Sapagkat ang pagmamahal niya ay pagtutuwid at ang pagtutuwid niya ay pagbabagong ganap. At yaon ang nais ng Ama, kaya't sinabi ng Kristo'y maliwanag, huwag kayong matulad sa libadura ni Herodes at ng mga Pariseo. Ibig sabihin, ang malaki nilang pagpapaimbabaw na ugali. Kaya tumukoy siya ng salita at tumukoy siya ng tao sapagkat nakita niya yung totoo. Ngunit ang espiritu na ginagamit lamang ay tao para walang makasakit at di masaktan ang tao. Walang tutukuying sisirain at sisiraan. Ngunit siya oy pangkabuuan at pangkalahatan. Hindi sa isa, hindi sa dalawa, hindi sa ilan, kundi kabuuang sanlibutan ang tumanggap at magising, pagnilayan at bulayin, kapag natanggap siya'y gayon, baguhin ang ugali niya. Ay salamat at purihin ang Ama. Nakarinig siya, nakadama siya, at nagising siya. Gayon ang Espiritu, sapagkat maliwanag ang tinuran, wala ng ibang Kristo, kaya't di loloobin ng Ama na ang pananalita ng isang Kristo na tinutukay at tinutumbok mismong pinapangalanan sapagkat wala ng isang magpapasa na Kristo dahil sa katotohanang tinanggap at ginawaran sa mga tao, ang katapatan ay tinutuo na ginawa. Kaya ang wikay ito, iluluwal mo sa bibig mo
Ibubukas ko sa labi mo, itatanto ko sa tao, ititimo ko sa puso nito, ikikintal ko sa isip nila yung aking mga aral at salita na kung matatanggap nila'y mabubuksan ng diwa. Subalit ako ang magtuturan kung sino ang totoo at hindi, at ako rin ang nakababatid kung ano ang mga pangalan nila, ngunit ikaw bilang taong ginagamit ko, di ko ipabubukas sa bibig mo yaon. Ngunit kung kailangang ipabatid ko kung sino para ituwid, yaong nasasakupan mo, gagawin ko. Ngunit yaong batid kong makatatanggap sila, at di sila magagalit magdaramdam sa iyo. Subalit sa batid kong mas matigas ang loob, at magiging daan ng pagiging sutil, hindi ko na sa iyo papakausap. Katakataka po ba kung mayroong kinakausap at mayroong hindi? Kung may natatanggap at mayroong wala, magalak po kayo at magpasalamat. Bilang isang tao, araw-araw na ginawa ng Ama, tinatanong ko kung anong kulang pa at ituro kung anong paraan para mapunuan. Tinatanong ko kung anong kamalian at ipabatid kung anong gagawin para matama. Tinatanong ko kung ano ang kalabisan para kung ito ay labis ay awasin niya. Ngunit ang tugon ay ito, anak, kung ako ang sinusundan ng tao ay walang mali ito, kapag tama ang puso niya, ako ang sa kanya. Kaya't maging ang sasambitin sa bibig niya ay totoo at tapat, kaya ang sino mang tumanggap, magiging matuwid. Buhay ba ang Ama? Kung napag-aaralan ninyo ang lahat ng dialogue, lengguwahe, at may utak kayong umaandar para ito'y tandaan ninyo at mabigkas nyo, mayroon din kayong utak na gagamitin ng Ama sa salita niya para mawawaan ninyo at maunawaan. Mayroon din kayong kaisipan na gagamitin niya kung gusto ninyong tanggapin ay bubuksan niya. Kaya't walang makapagsasabing hindi ko naunawaan kapag ginusto nyo na matanggap ito. Sapagkat ang Ama ang magbibigay unawa at di kapwa. Sapagkat ang Ama ang magsisilid at di tao. Yung kanyang espiritu at di ang masamang espiritu. Mga minamahal, kung hindi mo pagnanasahan, hindi mo naman magagawa. Kung hindi mo pipilitin at pagsusumakitan, mahihirapan ka. Kaya't gugugol ka ng paghahandog. Ano ang yahandog mo? Unay isip mo, kaugnay ng katawan mo, pusong taglay mong may pandama, kaugnay ng isang katawan mo, at oras, panahon, para matuto ka. Sa pagsasabuhay, nasa sayo na. Hindi na kailangan gugulan mo pa yan ng oras, sapagkat nasa sayo na. Napag-aralan mo na, natutunan mo na, tinanggap mo na. Kaya nasa sayo na ito para isabuhay mo. Kaya't ang nagsusumakit na magsabuhay, dumaratal naman ngayon yung tukso. Tuksong agawin ka na kung bakit gusto mong magpakabait, pinipilit kang maging masama. Na kung bakit gusto mong manahimik, pinipilit kang maging magulo. Na kung bakit gusto mong maging matuwid, hinahatak kang mabaluktot. Ngunit, ang patotoo ng Ama, kung matibay anak, ang aking pundasyon sa iyo, di ka matitibak. Kaya't ang layon at nasa ko, sa tuwin ay pakinggan mo, ako, huwag ang tao. Buhay ba ang Ama?
Sapagkat kapag inuna mo akong pinakinggan mo, ang bawat sasabihin ng kapwa mo'y masusuri mo ngayon kung dapat mong piliing tanggapin upang di masaktan ang damdamin. Ngunit kapag inuna mo ang salita ng kapwa mo at hindi mo napanahan ang salita ko, sinisigurado ko, mangingibabaw ang sakit sa masamang pandinig. Buhay ba nga, Ama? Mga minamahal, hilingin niyo sa Ama na bigyan kayo ng tapang at lakas. Kung paano may pangarap kayo, gusto niyong maabot, kahit magpaalipin ka, gagawin mo. Dahil dun sa pangarap na yaon, tulad ng mininsahe niya, nagpakasakit para makapagtapos lang ng pag-aaral. Kakibat ng panalangin, ang tanong ngayon ng Ama. Kung ang gusto mong maabot sa buhay mo ay hinanap mo ang paraan para ito'y kamtin, magagawa mo ring magpakasakit para sa iyong kaligtasan dahil sa akin. Kaya't kung gayon, ang tao't hindi lamang bagay ang makasisiya, hindi lamang ang salapi ang mahalaga, gagawin din ang pagpapakasakit para sa kanyang kaligtasan. Sumainyong kapayapaan. At yaon ang patotoo, kapag sa bagay pinagpapakasakit ng tao, kapag sa salapi di baling mahirapan, ngunit kapag sa kaligtasan ng kaluluwa, huwag na muna. Kaya maraming tao ang tingin sa kapwa-taong nagpapakabuti, sira ulo at baliw, nang dahil di nila maunawaan kung ano ang kanilang ginagawa. Nang dahil hindi nila matanggap, dahil hindi nila tinatanggap, dahil hindi sila gayon, dahil wala silang pangunawang katulad ng sa kanila. Subalit, nang ibigay ng Ama sa mga may pangunawa ang gayong kaunawaan, hindi rin nila kayang ipaliwanag bakit nila yaon nagagawa. At yaon ang malaking pagkakaiba ng tumanggap at hindi. Mayroong kaibahan. Kaya mga mahal, may naiba ba sa ginagawa nyo? Purihin nyo ang Ama at magpasalamat kayo, sapagkat hamakin man ang ginagawa nyo ng kapwa nyo kung ang Ama na may kalugod-lugod kayo, sa puso nyo'y mararamdaman ang kalinga niyang walang humpay. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kapag may tungkulin at gampanin kang gustong tupdin, kung minsan para kang tatalunin, aagawin, ipapadama sa iyo ang antok, ipaparamdam sa iyo parang pagal na katawan, pipiliin mo ngayon kung alin ang uunahin mo. Ang sarili mo bang nararamdaman o ang udyok ng Ama sa iyo? Anak, unahin ako. At kapag iminulat mo ang mata mo dahil sa Kanya, alam niya yaon. Kapag tinalikuran mo ang ginagawa mo dahil sa Kanya, ibatid niya yaon. Kapag may sinuko ka dahil sa Kanya, walang nalihim. Kaya doon nagaganap at natutupad yung sinabi niya, akong unahin mo at kasunod ay ako. So may inyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O mga minamahal, humingi kayo ng talinong mawawaan ninyo ang binigkas na ito upang tumimo at makintal sa diwa ninyo at kalooban. Sa gayon, ang mahirap para sa inyo na tanggapin at gawin, magaan ninyong tutubdin at tatalimahin. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Bakit kung minsan ay nanghihina ang tao sa matuwid? Sapagkat sa mga udyok ng kapwa-tao. Ngunit ang udyok ng mabuting espiritu sa kanya ay di pinakinggan. Bakit mo namang ginagawa yan?
Pwede ka naman kang manalangin at pwede ka namang dumulog. Pwede ka naman kang magsakripisyo sa sarili mo lang tahanan. Pwede ka namang hindi na magtungo doon. Pwede ka namang hindi mo gawin yan. Ang Diyos ba'y ganyan? Kung marunong ba yaon sa katotohanan, masasabi niya ba yan sa'yo? At kung totoo bang tao ito na ang amang naghahari, mabibigkas ba ng bibig niya? Maliwanag na yaon ay nagmula sa kalaban. Ngunit at pasubali, may kasunod pang nagmamalasakit lang ako sa iyo. Ang pagmamalasakit ay sa kabubuti at ikabubutit makakabuti. Ngunit kapag pansarili, hindi totoo. Sama ito. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, sapagkat kung lahat ay gayon ang katwiran at gayon ang gagawin, wala na kayo ngayong oras na ito rito. Sapagkat maaari ding sambitin kay Constancia ng isang kaliwa niya, tumigil ka na at maaari ka namang maglingkod kahit hindi ganyan. Tumigil ka na at maaari ka namang maglingkod kahit di mo na gawin yan. Tumigil ka na, kikita ka pa, maghahanap buhay ka, kaya mo pa. Kaya't kung pakikinggan, yaon hindi lilimiin, kung saan nagmula, susundin, kayo'y wala. Yaon ang pawang katotohanan. Sulong nga eka, kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, magpatihulog ka diyan. At sasaluhin ka ng mga anghel niya, di ka masasaktan. Alam mo bang, ang Diyos Ama mo'y gayon mangusap? Ang Diyos Ama mo, kung mangusap ay ganito, anak, kung batid mong ikay lalagpak, huwag mong pipiliting magpakaakyat. Sapagkat ang nagpapakataas ay aking ibabagsak. Gawin mong tinapay ito, ang mga batong iyan. Hindi mo hahamunin ang Diyos mo. At di mo sasabihin, sulong para mapakilala ko na ikay Diyos ko. Ako'y gawin mo mayamang ngayong oras na ito. Sapagkat ang lahat ay may takda. Subalit kailanman at Diyos mo ang pinaglilingkuran mo, hindi ka niya pababayaan. Sapagkat alam mo, kung ang araw ay napalulubog niya at pinasisikat, maari mong gawin din sa buhay. Pagtiwalaan mo siya at ang dilim mong buhay, kanyang tatanglawan at ang lumubog mong kabuhayan, kanya muling pasisilay. Yaon ang Ama. Hindi siya katulad ng tao. Kaya't kung natatanto ninyo ngayon ng tinuturan ko, mapagbubulay-bulay nyo ang totoo. Manindigan ka sa katapatan niya, magpakatotoo ka sa salita niya, at araw-araw namnamin mo sa puso mo'y siya. Huwag yaong salita ng kapwa mo, sinasayang mo ang araw mo. Paano mong nasayang kung nakinabang ang kapwa mo? Paano nasayang kung may pinakinabangan na kapwa-tao? At nang dahil sa Ama, ay nadama nila sa ginawa mo, hindi ba nalugod at natuwa ang Amang nagpakilalay ikaw sa kanila? Ano na yan? Bilang tao. Ano ngayon ang sayang? May nasayang ba kung totoo ka? Anong ginagawa mo dyan? Nasasayang lang ang araw mo. Masasayang ba kung tapat ka sa puso mo? Bagamat hindi ka naghaplos, hindi ka nanghilot, ang makitang ikay tapat na tagapakinig at tagapagsabuhay ng salita, mapapatotohanan ng Ama mo, anak kanyang tapat na lingkod. Sapagkat, hindi lamang sa paghahaplos, paghihilot, ang iyong tinanguan, kundi ang tinanguan mo, maging tunay kang anak. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Mapakita mo sa iyong kapwa kung paano ka binago ng Ama, kung paano ka pa magbabago at magiging totoo sa pananaw niya. Yaon ang Ama.
gayon ang Ama. May binabago siya sa mga anak niyang totoo sa Kanya. At yaon ang di kayang liripin ng ugaling tao at di kayang suriin ng isip tao. Ang makasusuri lamang nito, yaong espiritong lumilirip ng kahit na sino. Ano bang napapala mo dyan? Hindi ka naman gumagaling. Ang pinagmamasdan sa iyo'y pisikal mong katawan, ngunit at pasubali kung tumapang na ka sa buhay mo, ay nagkaroon ng pagbabago. Nagkaroon ka na ng panibago. Hindi man ura-urada pagda pisikal mong katawan ay nakitang maganda na ang resulta, ngunit sa kalooban mong nakadama ka, ikaw ang magsasabing, iba ginaling, gumaling at nagpagaling. Iba ang pinagaling sa akin, hindi mismo pisikal na katawan. Ang mahalaga, mayroon man ako nito, malakas pa rin ako. Ang mahalaga, mayroon man ako nito, may bago na ako. Yaong bagong buhay ko, bagong isip ko, bagong kalooban ko. Sapagkat sa dating ako, ang ganito kong kalalagayan, hirap ng loob ko, masakit na sa dibdib ko, bakit ang problema ko'y susun-susuna? Ngunit ngayon, pinagaling ang aking espiritu, binuhay ang aking kaluluwa, nabuhay ang aking presensya, nabuhay ang aking kaisipan. Hindi ko na naalala ngayon ang puro dalahin, kundi ang salitang nagbibigay buhay. Kaya't kung lahat ng tutungo sa dakong ito ay tapat at totoo sa Ama, may nakakamtan kayong di nyo batid, may inuuwi kayong di nyo nakita, may dinadala kayong madadama nyo, ngunit kaiba sa problema, may galak sa kalooban nyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, yaon ang dulot ng Espiritu Santo, kaaliwan, kapayapaan, katatagan, pagtitibay, tapang at katapatan, sapagkat yaon ang Ama, hindi tulad ng kalaban niyang mapanira, mapangwasak, mapanlinlang, at mapangagaw. Ang Ama kailan may di kay naagawan ng karapatang lumigaya, kundi kung hindi ka maligaya, pinaliligaya ka. Hindi ka niya binibigyan ng hindi mo kaya, sapagkat sinusukat ka't tinitimbang pa. Kaya't yaong mga binigay niya sa iyo, alalahanin mo'y siya, magaan mong yuusan kasama mo. Habang araw na buhay ka, huwag mong iwalay pa, at siyang masasabi mong mahal na mahal kaniya. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Ang gawin mo'y ganito, Ama ko, Ama ko, Ama ko, sinusuko ko ng lahat sa iyo. Ganang ako'y bilang tao'y hirap ng kaloob at isipan ko. Ngunit ikaw ay makapangyari at pwersa mo'y di ko kaya, kaya't aking mararamdaman yaong iyong pagmamahal kung sa puso ko'y gagawin mong buhay. Kaya't ang hiling ko sa iyo, mabuhay ang pananalig ko. Sa gayon, hindi ko na maalalang mamaya't bukas at kailan pa, habang nabubuhay ako, sa iyo ako umaasa. O tao, katotohanan ang tinuturan ko. Kaya't bawat araw mo'y di ka na magdudumalit magmamadali, humahangos ka, humihingal ka baga, sapagkat sa kakatakbo mo, sa kakamadali mo, sa kakausad mo, halos sipain mo na lamang ng dumiretso na ang isang daladala mo at ipukol para bumagsak na. Ngunit ang wika ng Ama, Anak, hindi ko sinabing ibato mo, kundi bitbitin mo. Hindi ko sinabing sipain mo, kundi kargahin mo. Kaya't kung ito'y dinadala mo, kargahin mo, bitbitin mo, kasama mo ako. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Sa gayon,
Kung pinamumuno mo ako sa puso't isip mo, huwag mo sakupin ang di mo kaya. Ang kaya mo lamang ang siyang pasasakop ko, at sapat na ang ilang gampanin mo para sa kabanalan ko, matwid ka lamang sa pananaw ko. Sapagkat, kung gagampanan mo ang lahat ng gampanin para sa kabanalan, ngunit walang katuturan, mas mainam pang iisa na matwid ka sa pananaw ko. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sapagkat ang gampanin na pangtao ay pangtao, ang gampaning pang-espiritual ay pang-espiritual, at ang pang-espiritual ay kabanalan. Kaya't, kung ang ginagampanan mo'y pangkabanalan, hindi ka humahangos, hindi ka hahangos, hindi ka lulupaypay. Sapagkat kasama mo ako habang tumutupad ka, yamang kabanalan ng iyong tinataglay. Mahal na mahal ko kayo. Subalit kapag ang pangtahanan mo at pang ibang gawain, makakaramdam ka ng pagal na katawan, anak. Sapagkat habang tinutupad mo't ginagawa yaan, isip mo'y naroroon. Puso mo'y kasama. Ngunit nasa ginagawa mo, wala ka sa akin. Kung magkagayon, yaon ang nais ng Ama, ipartin nyo. Ang bawat ginagawa nyo'y gawin nyong marapat, ngunit kapiling nyo'y Espiritu Santo. Mahal na mahal ko kayo. Binigyang kalayaan ng tao, maging masaya, maging maligaya, maging mapayapa. Ngunit, kung minsan niloloob, nang dahil sa kapwa mo'y maging mahirap ang iyong tinatawid. Subalit nang dahil may pag-ibig naman, Ama pa rin ang magtitighaw. Doon sinukat ka niya, tapat ka. Kaya dahil sa ginawa mo, nagantihan ka't gagantihan ka ng 10 ibayo, sapagkat tapat ang puso mong naghandog sa kapwa-tao. Mahal na mahal ko kayo. Ngunit wag mo namang madaliin tulad ng isang halamang pagtubo mo'y gusto mo'y may bunga. Sapagkat ang lahat ay may takda, anak. Kung papaanong binigay ko sa iyo ang butoy, ganung panahon magbubunga. Lahat ng puno, halaman, may takdang pamumunga. Lahat ng gawa nyo, may takdang ganti. Ito, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, sa takdang araw na ginantihan na kita, sa hirap mo mang pinagdaanan, hindi mo na mababakas at maalala. Sapagkat, ang mararamdaman mo'y nagpupumiglas na galak na puso mo, nang dahil tapat ka, nako, pinakita kong tapat din ako sa iyo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Buklatin nyo ang aking tinuran at sinambit. Kung wala dito, ibalibag nyo si Constancia. Subalit patototohanan kung ito'y naririto, hanapin nyo ang bawat kapitulo na tinatawag na pahayag sa ibabaw ng mundo. Tao, hindi ko ititindig ang isang tao sa harapan ninyo kung ililigaw kayo. Loloobin ko bang mas marami kayong totoo sa iisang ito? Pagkatapos siya'y loloko sa inyo? Sa makatwid, gagawing tapat ang titindig sa inyo upang ang mga hindi tapat na naririto'y maging tapat at tuturin. So may inyong kapayapaan, pagarihan kayo ng tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay kamti naman. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Kayo mismo makapagbubulay at magninilay kung kayang bigkasin ang katauhan. Yamang sinasambit nyong mangmang, ngunit suriin nyo kung kamangmangan ang aking dinatay. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahana,
Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Kanya-kanyang panghasa sa kanya-kanyang pantaga. Subalit ang panghasa sa karapatan ng Ama upang tumalino ka at maging ganap, yaong kanyang salita. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. O aking Ama at Ama nila, salita mo'y mahiwaga, tunay na dakila ang iyong gawa. Kung magkagayon, sa takdang araw na yaong bibigay mo ang karapatan ng mga anak mong sa iyo'y nagbata, patututuhanan mo ring sila'y ikaw nga ang sumakanila. Buhay po bang Diyos? Kaya mula sa Roma, alam nating sa lahat ng bagay ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. Sapagkat mula't mulapay alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya, ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak, at sa gayon, naging panganay natin siya. Sumainyong kapayapaan, buklatin nyo ngayon pagmasdan kung may sinipian. Patotoo ko lamang sa inyo, kung nakikita nyo man sumisipit pinasisipian ko kay Constancia, kapag niloob kong hindi yaw nang ibigkas ko at iulat ko, iaakmaan ko pa rin ng kataga na binabasa nyo. Sa gayon, patotoo lamang kung ang mga bagay noon pa ay kasama ng Amang lumikha, ngayon ba iniwanan ka na, samantalang tapat kang anak niya? Hindi ka iniiwan, sulong umusad ka, puso mo'y ibigay, kasama mo siya, isasadsyad ka niya sa hangganan mo anak niya. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, lamang puso mo'y siya'y damhin mo anak niya. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Kaya't kung panig sa iyong Diyos mo, anong aalalahanin mo? At sinisigurado naman niya kung tama't tumpak ang gawa mo'y kapanalig at kapisan mo siya, sapagkat di mo magagawa ito bilang tao. Kung magkagayon at siya nga mismo, walang libadurang kahalo ito, patutunayan ng Ama, kaya kanyang paalsahin kahit walang kaipabambawan. Hindi na kailangang gamitin ang pagpapaimbabaw, siya mismong magpapaalsa sa iyo para makita kung gaano kaangat ka na sa ginagawa mo. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Mangagtagumpay nawa kayo. Yamang nagsimula kayo, isadsyad nyo na ito. Ama nyo'y tapat kahit na kanina. Mahal na mahal ko kayo. Kung ginagawa nyo ang lahat para sa Kanya, gagawin niyang lahat para sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana,
Ganang bibig na pagkatao lamang, di masasambit yaong binigkas. Ganang ginamit ang bibig na bigkas ang lahat, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, sapagkat hindi kayang pag-aralan ni Constancia ang mga tinuran, patotoong di pag-aaralan ang katotohanan, nang magbibigkas upang makarinig ang mga may pandinig, at bulayit pagnilaya naman. Mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Ay, Diyos ko at Ama ko. Buhay po ba ang Diyos? Kaya't sinabi niya, kung gayon, masasabi ba nating hindi makatarungan ng Diyos? Hindi. Sapagkat ganito ang sabi niya kay Moises, nahahabag ako sa hibig kong kahabagan at naawa ako sa hibig kong kaawaan. Sapagkat kaya niya kinawa at kinahabagan sa kabila ng kanilang mga ginagawa, di makita ng kanilang kapwa, siyang nakakasukat nakasasaksi ng lahat, mahahabag siya at maaawa. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, kaya't hintayin mo ang habag at tawa ng Ama, mapapalaya kaniya. Buhay po ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? May tanong baga kayo? May tatanong baga kayo? Kaya't Diyos ay pag-ibig, kaya't ang pag-ibig ang nais niyang sa tao'y tanggapin. At kapag ito ay tinanggap ng lahat, walang magbibigay pagpapahamak. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? At ngayon ay ating tunghayan at basahin ayon sa panalangin na itinuro. Sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin, at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay natin ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan. Bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigan na naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Pag mo nga akong gambalain, nakatrangka ang aking pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak, hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Nasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon, siya dahil sa kanyang pagkakaibigan, dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan. Kung itong kaibigan na tinatamad bumangon, kung itong kaibigan na ayaw magambala, nang dahil sa pagiging magkaibigan nila, mapipilitan siyang bumangon at ibigay ang hinihingi ng kanyang kaibigan. Ang Ama pa kaya na patuloy lamang matutulog, na patuloy lamang magbibingi-bingihan, na patuloy lamang magbubulag-bulagan, kung ang nagawa ng tao'y higit niyang magagawa.
Kung yan ay alam mo, manalig kang tatanggap ka ng hinihiling mo. Gawin mo lamang na huwag kang sumuko at magtiwalang ganap at siya'y huwag mong iiwanan. Babangon siya at ibabangon ka niya upang gawin niyang marapat at ika'y pagbigyan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramanayahana, nekkaramanayahana, nekkaramanayahana. Buhay ba ang Ama? Pagnilayan po ninyo ang Amang tumutupad sa dakong ito, ang banal na Espiritu at ang Panginoong Hesukristo, para naman mabigyan yung tuon ng kanyang ginagawa. Halimbawa, katulad ng kaganapan kahapon, pinagsumikapan ng mga lingkod sa pananalig nila, sa pagtitiwala nila, na may magagawa ang Ama sa dakong ito sa isang tao na bumubula ang bibig. At wala. 80/60, magkukulaps na. Kulaps na talaga. Hindi lang magkukulaps, nagkulaps na nga pala. Subalit, hindi man yan kaano-ano. Nagamit ang kaloob, yaon ang gusto ng Ama. Magawaran ang kaloob, may gawad sa kapwa ang kaloob. Binayaran ba sila at nagbayad ba sila para gawin yaon? Ngunit ang tanong, pag tinalikdan ka ng mga pinaglingkuran mo, mayroon pa bang kabuluhan yung ginawa mo? Mayroon pa. Sa kapwa mo'y wala mang silbing ginawad nila sa'yo, tinalikuran ka't baliwala ng ginawa mo, ngunit ang Ama, hindi ka tatalikuran. Saksi siya sa mga naganap. Saksi siya sa mga pinatupad niya. Para doon niya mapakita ang kanyang kahiwagaan, para doon niya mapakita na may magagawa siya, para mapakita niya, anak, kumilala ka, may magagawa ako sa iyo. Buhay bang Ama? Subalit gayon pa man, tinuran, wag mo nang ibalik. Ano ngayon ang magiging matwid nyo? Ba't ayaw ipabalik? Eka, gayon pala ang gagaling doon, bakit hindi na pinabalik? Bakit? Ang damdamin ba ng lingkod at damdamin ng ginagamot ay iisa? Kung magkagayon at gusto lamang ay kagalingan, wala naman ang puso, bibigay ba? Ano ang sinabi ng Kristo sa mga pinagaling? Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Nasaan ang pananalig? Wala na ngang marinig. Wala na ngang madama. Mananalig pa ba ang gayon? Kaya ang nais ng Ama, buhayin ang pananampalataya. Buhayin ang diwa, magising sa katotohanan, makarinig ang tenga at makarinig ang isip. Buhay ba ang Ama? Hindi pa ba sapat sa inyo ang mga sinabing, magising ka sa katotohanan? Makarinig ka, ikaw na bingi? Ikaw na bulagay makakita? Yaon ang ibig sabihin. Huwag mong patulugin ang diwa mo doon sa pananalig mong kung ano-ano, kundi pananalig na buhay. Nananalig ka nga, may takot ka naman. Sadyang dumarating yan sa buhay ng tao. Mga lingkod nagaganap din ito. Sapagkat bilang tao yan ang patotoo. Bilang tao kapag ka nasa pagkatao kay marupok ka, mahina ka. Kaya anong nangyayari? Dahil sa kahinaan, maisip mo, nakakatakot yata ah. Subalit kapag binigay yung tapang na dapat ay nasa iyo, nawawala lahat yun. Ang nangingibabaw yaong araw-araw may buhay ka. Buhay ba ang Diyos?
Nawa, yan ang kamtin nyo. Nawa, yan ang madama nyo. Nawa, yan ang maging totoo sa puso nyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Ano naman ang hinihingi? Sapagkat kung pinatatawa ninyong mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. Naramdaman ba ng ama sa puso mo? Tapat ka na. Nakita niya ba yung puso mo? Malinis na. Wala na ba yung basura mo? Wala na ba yung tinik kay Pedro, kay Juan, kay Marta, kay Juana? Ibinigay mo ba sa Ama? Alang-alang sa gusto mo na kamtin ang hinihiling mo? Yan ang di kaya ng tao. Mas gugustuhin pa ang panaigin ng sariling damdamin, ngunit nagmamadali namang gumaling. Buhay ba nga, Ma? Yan ang gawin mo. Kalimutan mo ang sarili mong damdamin nang mabilis kang pagalingin. Buhay ba nga, Ma? Sapagkat habang nararamdaman mo ang sakit na ginawa sa'yo, hindi gagaling. Di ka makalalaya sa isip mong ganyan. Buhay ba nga, Ma? Buhay ba nga, Ma? Kaya ang gusto ng Ama, gumaling ang isip mo dahil pinagagaling niya. Gumaling ang damdamin mo dahil pinagagaling niya. Luminis ang isip mo dahil nililinis niya. Luminis ang puso mo dahil nililinis niya. Hindi naman niya sinabing, anak, aka na nga, huhugasan kita, kumuha ka ng tubig. Anak, halika, babanlawan kita, may putik ka. Hindi naman maaring gayon. Kundi siya'y papasok sa iyo para mahugasan at malinisan ka at sa gayo'y mararamdaman mo, iba ka na. Buhay ba nga, Ma? Kaya sa inyong lahat, iba ang naiba sa hindi nagbabago, kaysa sinasabing bago na akong tao, kaya't ang wika ng Ama sa inyo, sabihin nyo, Ama, baguhin mo ako. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magkulay, magtanto na tuwiran, walang banal kailan paman. Ang kabanalan ay iisa lamang, siyang totoong pinagmumulan, yaong amang walang hanggan, kaya't ang nais niya'y siya'y iyong kamtan. Kapag natamo mong lubusan, sa puso mo'y kanyang naramdaman, nasa ang nakatahan, babaguhin niyang lubos, iyan. Kaya't ang wika niya, anak na makasalanan, akong tanggapin mo, kita'y huhugasan, aking ipaparang lahat ng gawa mo, at ang matuwid ang ibibigay sa'yo. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magkulay, magtanto na tuwiran, kayang gawin ng Amang mahal. Yaong puso mo'y baguhin niya, yaong isip mo'y maging siya, kapag siya ng tuwirang ginagawad mo sa kanya, ang tapat na katotohanan na mula sa kanya lamang. Ikaw ang kanyang anak na mahal, tinatawag araw-araw. Kaya't kung tapat katotoo, gagawin mo ang gusto niya, isasalang-alang mo ang kanya, hindi ang sa iyong sariling kagustuhan. Ang may pandinig ay nakarinig. Tama ba, Jessica? O, kainin mo yan. Alam kong
lips. O, isa-isa nga kayo at nang tumamis ang bibig. Magagawa ang Ama. Isa-isa. Alam kong may habang kinakain nyo, inamnamin nyo. Sa puso nyo, wag sa labi. Magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat tigi-tigisa lang po kayo, winika niya, manalig ka na. Bawat araw, balik, ako sa inyo, bigay sa kanya, ay naghintay. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Sa inyo po yan, alam ko yan, tigi-tigisa kayo. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig ang kininat, tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Ay, hindi kayo pwede bata? Wala pa kayong pansentido ko po. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ala, ako sa inyo naghintay. Pag nilayan niyo po yan, ang kending yan ay kulay rosas. At yan po ay nakasulat ay lips. Huwag lamang sa lips nagmumula ang pagmamahal, kundi namnaman nyo sa puso at makikita nyo at mararamdaman ang nangungusap sa inyo'y buhay. Sapagkat hindi kayo lolokohin kailanman. Kung nagnanasa kayo ng katiwasayan, kapayapa at kagalakan, pangungunahin niyo siya sa inyong buhay upang siya ang pumayapa at magbigay siglat galak. Doon sa hindi niyo namamalayan, inaayos niya. Ginagawa niyang patag ang baku-bakot lumbak. Dinidiretso niya ang liko-likot baluktot. Hinahawi niya ang dilim upang magliwanag. Inaayos niyang magulo sapagkat gusto niyang may kaayusan ng lahat. Ngunit kapag gusto mo lamang, ay ikaw ang masunod at siya'y ayaw mo, paano kanyang matatawag na anak? Alam kong may parte-parte magagawa, parte-parte ang Ama. Parte-parte, parte-parte. Alam kong may parte-parte, alam kong kasya sa inyo yan, magagawa ang Ama. Parte-parte, pagkat parte-parte, hindi kanya parte-parte. Mana, parte-parte, tikana, parte-parte. Bawat araw, parte-parte, ako sa inyo, parte-parte. Parte-parte, hindi. Ikayo po ang magparte sa kanila. Parte-parte, sige. Dalawa, partehin nyo po sila. Yan, walang doble-doble.
Sige, doon kayo, sumunod kayo. Doon kayo, bibigyan kayo doon. Sige, sunod kayo, sunod. Party-party kayo? Party-party? Party-party. Sige. Party-party. Alam kong may party-party. Sobra-sobra. Pag kanyang party-party, party-party, sobra-sobra yan. Party-party, 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 kasama siya. Okay, party-party. Lahat mayroon na. Alam kong may magagawa ang Ama. Kung pagninilayan ninyo, maging sa pagbabahagi, iba-iba ang estilo at kaganapan. Sa makatwid, kung papaano ang Ama, sabog lamang ng sabog sa isang araw. Isang araw gagawin niyang lahat bahaginan. Kung ang isang araw punong-puno na yung isa sige pa rin, babalik ta rin, maaari niyang gawin yung isa naman ang punuan. Gayon, kumilos ang Ama. Sapagkat hambing sa ipo-ipo, kapag pinakilos niya, napapaikot niya at napapabunot niya ang malalim na ugat. Mga minamahal ko, at kapag ginusto niyang sinambulat, kaya niyang iladlad. Kaya't, meron ba siyang hindi malilikom? Meron bang mananahan na dilim sa buong panahon? Meron bang mananahang liku-likong daan at di na madidiretso at makatuwid ka't makatunton? Wala pang ganyang kaganapan. Kaya't kung papaanong nagaganap sa sanlibutan, gayon din ang buhay ng tao. Buhay ba nga, Ma? Kaya't ang tao, magnilay. Huwag mo sabihin, puro na lang ba siya ang may pagpapala at ako'y wala? May Diyos ka ba? Huwag mo tingnan ang pagpapala ng iyong kapwa. Ang tingnan mo ang mabuti mong gagawin at magagawa. At umasa ka kung ano ang pinagpala sa Kanya, hindi mo man makamtan, pantay at labis na katulad ng sa Kanya, mayroong mangyayaring maganda sa buhay mo, sa mabuti mo ring ginagawa. Buhay ba nga, Ma? Sapagkat habang may buhay, may pag-asa. Habang nabubuhay, may nakakamtan. Habang may buhay, Diyos Amay, kapiling mo araw-gabi man. Sumayin niyong kapayapaan. Pagharian kayo. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. O aking Ama, puspos ng ligaya, galak at sigla, kapangyarihan mo'y di napaparam, di nawawalay, di mamamatay. Matantot madamanawa ng iyong mga anak, ang iyong kahiwagaan, kadakila ang taglay, kanila'y tamuhin at kalakasan ng pananalig at pananampalataya, siyang patuloy na mabuhay. Idatal mong marapat, tamuhin nilang ganap, kalaya ay kamtin, sila'y magsigalak. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Buhay ba nga, Ma? Buhay ba nga, Ma? Tapat po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Kung minsan, halimbawa, iniisip mo para sa sarili mo ay wala na talaga, talagang wala nang pag-asa. Bilang tao yun. At habang iniisip mo walang pag-asa, nanghihina ka, nawawalan ka ng sigla. Di po ba? Ngunit, ibaling mo, alalahanin mo yung Amang may magagawa. Isipin mo siyang may magagawa sapagkat siya'y makapangyarihan sa lupa. At doon, kapag nabuhay ang pagtitiwala mo at pananalig sa hindi mo namamalayan, yung wala na palang pag-asa, malaki ang pag-asa. Buhay ba nga, Ma? Buhay ba nga, Ma? Tapat ba ang Diyos? Kailangan kumanta ka na ngayon. Sige nga. Jessica, hindi ko narinig kahapon gusto ko marinig. Ay, hindi mo ba ako pagbibigyan? Pagbigyan mo ako. Tingnan natin, kunin mo.
At kakanta si Jessica, tabi kami. Kanta, ka na yung Mike. Yay, kakanta si Jessica. Gusto ko marinig yung napakaganda mong tinig. Okay, anak ko. Kakanta si Jessica. Kakanta si Jessica, Sige, susundan ka ng organ. Dito tayo, anak, dito. Kakanta si Jessica ang magandang boses. Sige, anak. Ano bang awitin mo? Simulan mo, susundan ka. Ibibigay sa'yo pag-ibig kong ito. Sige, anak, sige. Sige na. Kaganda ng boses mo. Makakaasa ba na mabibigo? Yun, nako. Yakapin mo nga at nang sumaya. Tiyak, tapat at tunay, pag-ibig kong alay, puso Mabuhay na buhay ang memorya mo. at sa'yo'y ibibigay. Sige pa, tuloy mo. Matatapos yan. Sige. Iba naman. Iba naman. Iba naman. Hanggang maalala mo lahat yan. Sige. Hindi mo alam, ginagamot ka. Sige, anak. Para mabalik lahat yung memory. Dali. Sige. Gamot yan. Yan ang gamot. Masigit pa sa tablet yan. Sige. Capsule yan. Nilalagok mo. Kanta. Ako na may nagtatanong lamang. Wow, galing. Sa dusa mo, akala mo, nilisan ka na lang. Ganda ng boses mo Ngunit na. di mo alam, ikaw ang siyang nang iwan. Ang kagandahan ng mundo'y nagpapaalam. Dunong mo ay may hangganan, yaman mo'y nasaan? Bakit di hanapin ang sa puso mo ay kulang? Siya ngayon nananawagan, si Jesus ang tunay kong kaligayahan. Si Jesus ang tunay mong kaligayahan. Si Jesus ang tunay kong kaligayahan. Yan. Si Jesus ang tunay mong kaligayahan. Isa pa. Isa pa. Naku, bukas masayang-masaya na ang buhay. O, sige, isa pa. Isa pa. Hawakan mo. Isa pa. Yan. O, sige. Naku, mayroon pala tayong kodi ko dito. When you're weary, Ang galing. Ito ako. feeling small, when tears are in your eyes, I will gladly know I'm on your side. Oh, when times get through and friends just can't be found, like a bridge over troubled water. While you lay down, troubled water. Kaya mo yan. Sige, tapusin. Ang ganda niya, anak. When you're down, in and out, when you are When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all.
water. I will lay you down like a bridge over troubled water. I will lay you down. I will lay you down. Ganyan ka kamahal ng anak. Kailan may di ka pababayaan. Kaya't patuloy mong namnamin iyong kalakasan at pagmamahal sa iyong buhay. Nasaktan ka man, andyan pa rin. Sa ibabaw ng mundong ito, patuloy kang lumaban at naroon ang tagumpay na naghihintay. Dilim ng iyong buhay ay mapaparang. Ay, buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Diyos ko, tama ka. Natututuloy akong mawit. Maganda pala itong konti ko mo, makaawit nga. Diyos ko, natuto ako. Ano ba yung tono na yon? Napakabuti po ng Diyos. Ulitin ko nga, napakaganda. Isang ampasakali. Ang ganda. Damhin niyo po ang lyrics niya. When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will take the Lord. When times get low and friends just can't be found. Ay, Diyos ko naman. Hindi ko po marimdaman kung paano ang lungkot. Ulitin natin. Ang saya. Ulit-ulitin mo ito, anak. Napakaganda. When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm in your side. Oh, when times get rough and friends just can't be found, like a breeze over troubled water, I will lay you down like a bridge over troubled water. I will lay you down when you're down enough, when you are confused, when evening falls so hard, I will comfort you. I'll take your part. Oh, when darkness comes and pain is all around, like a breeze over troubled water, I will lay you down like a bridge over troubled water. I will lay you down. I will lay me down. Salamat, Ama. Ikaw ang magtataas. Ikaw magtitindig, anak. Tandaan mo, ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ang lahat. Ipaparam niyang luha mo. Hahawin ang dilim at muli kanyang yaahon. Buhay ba ang Diyos? Sumainyo ang kapayapaan, pagpalain kayo. Ang Diyos po ay marunong umawit. Ang Diyos ay marunong umiyak. Ang Diyos ay marunong magalit. Ngunit ang Diyos ay di pagdaka, ay sumusumpa. Kaya ang nais niya, kayong lahat matuto sa kanyang kaganapang mabuti at kamtin niyo ang kagalakang mula sa kanya at mabubuhay kayong payapa at masaya. Tama ba, Jessica?
po, amen. Purihin po ang Diyos, tayo na sa Antipolo. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, matututo kayong umawit sa Ama, magpuri sa Kanya, kalugod-lugod na ibibigay nyo, ang gawang mabuti sa Kanya, kalugod-lugod din niyang ibabalik sa inyo, ang para sa ikabubuti nyo. Pagpalain kayo. Tayo na po.